Magandang hapon po sa inyong lahat. At bago po tayo magsimula sa ating panalangin, tayo po ay mag-devotion muna ng sandali. So, ang atin pong devotion ay makikita natin sa mga awit, chapter 51, verse 7. So, hindi po natin i-discuss yung whole chapter na to kasi baka gabihin tayo ngayon, no? So mag-focus tayo doon sa pinakapuso ng chapter 51 na ito. So basahin po natin yung text natin ngayon. Again, Psalms chapter 51 verse 7. Sabi dito, linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa nyebe. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito dahil pwedeng makapagbahagi ng maluwag, Panginoon, dito sa aming bansa ng inyong salita. Maraming salamat po sa courage ng bawat na tumatayo na mga ngaral dito sa unahan, Panginoon. Tulungan nyo kami na maging attentive sa pakikinig, nang sa ganon makapag-focus kami at makita namin yung hiwaga ng inyong salita. Purihin kayo sa hapon na ito sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. So, for sure aware po tayo sa context ng Psalms na ito. Yung context po ng Psalms na ito ay isinulat po ito ni David bilang isang awit ng taos-pusong taos-pusong pagsisisi. At makikita po natin yon sa Psalms 2 Samuel chapter 11 to 12. So si David po, ulitin lang natin kasi for sure most of us alam na natin kung ano yung kasalanan ni David. Yung kasalanan po ni King David ay nakiapid siya kay Bathsheba. Hindi lang yon, siya din, nagkasala rin siya sa Panginoon sa pagpatay kay Urias. Paano siya nagkasala? Paano niya napatay si Urias? Sa pamamagitan ng paglalagay kay Urias doon sa pinakadelikadong parte o bahagi ng labanan. So kaya ang kasalanan niya ay nakiapid siya kay Bathsheba at napatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Urias. At sa loob po ng ilang panahon, nanatiling hindi nagsisi si David. At ngunit isinugo ng Diyos ang propetang si Nathan. Ayan po ay makikita nyo nga po sa 2 Samuel nang sabihin ni Nathan yung pinaka-highlight niya matapos niyang magsabi kay King David, yung pinaka-highlight ng sinabi niya, ikaw ang taong iyon. So pwede nyo pong balikan sa mga mobile Bible nyo, mga hard copies Bible nyo, dun sa 2 Samuel chapter 12. So, after sabihin po yun ni Nathan, nabuksan yung puso ni David sa tunay na pagsisisi. So, bilang tugon, isinulat niya yung awit chapter 51. So, bilang searching question sa ating lahat ngayong hapon, ano ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagsisisi? Bakit tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan? Bakit ka lumuluhod kapag tuwing ikaw ay nagkakasala? Maaring tayo ay nagsisisi dahil nalaman ng iba yung kasalanan natin o nahiya tayo kaya tayo nagsisi bigla sa Panginoon. Pwede ding dahil nabunyag yung kasalanan na tinatago mo at nalaman din to ng iba. At pwede din nagsisisi tayo kasi natatakot tayo sa kaparusahan na dulot ng ating mga kasalanan o yung bunga ng kasalanan. Naway hindi po ganito yung ating dahilan kung bakit tayo nagsisisi. Hindi dahil nabunyag lang yung kasalanan natin o hindi dahil nahiya tayo kasi nalaman ng iba o mas lalong hindi dahil natatakot tayo sa kaparusahan. Sana tayo ay nagsisisi, nawa tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan kasi alam natin na nasaktan natin yung isang banal na Diyos. Isang banal na Diyos. At ganun po yung ginawa ni David. Ganun yung ginawa ni King David. Ang kanyang pinakamalaking pagdurusa ay hindi yung pagkawala ng kanyang reputasyon bilang isang hari.
Hindi rin dahil yung posibilidad na pwedeng matanggap niya ng bunga ng pagkakasala niya. Ang pinakamabigat na dalahin niya, ang pinakamabigat na kanyang suliranin ay yung katotohanan na nagkasala siya sa harapan ng Panginoon. Ang pangunahing laman ng kanyang panalangin ay hindi yung pag-iwas ng kaparusahan o sa bunga ng kasalanan, kundi ang maibalik ang kanyang tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran at paglilinis. At ayun po yung topic natin ngayon, no? Yung panalangin ni David doon sa Psalms chapter 51:7. Sabi niya doon, linisin mo ako. Pero may dinagdag pa siya doon. Sabi ni David, yung prayer niya doon, linisin mo ako ng isopo. Ano ba yung isopo? So, I think lahat naman ay aware ko ano yung isopo. Ano? Sa lumang tipan po, hindi ko na idedetalye kasi baka So ito po ay isang halaman sa lumang tipan na ginagamit para sa mga seremonya ng paglilinis ng mga ketongin at ng mga naging marumi sang-ayon sa kautusan. Ang nangyayari po dito sa halaman na ito, ang isopo na ito ay isinasawsaw sa tubig o dugo at iwiniwisik at ipinapahid doon sa taong marumi. At ang tanda ng pagwiwisik at pagpapahid ng isopo na ito ay isang tanda na ikaw ay malinis na muli at maaari nang makabalik sa pagsamba at pakikisama sa Diyos. So sana malinaw po sa atin yun. No? So sa prayers po, balik po tayo dun sa prayers ni David. Sabi niya, linisin mo ako. Dito pa lang, sa panalangin pa lang ni David, kinikilala niya na siya ay spiritual na marumi. Alam niya nagkasala siya sa Panginoon. Alam niya na marumi siya sa harapan ng Panginoon at nangangailangan siya ng paglilinis. At alam niya na wala sa sarili niyang gawa, kahit pagbutihan niya pa, kahit mag-alay pa siya sa mga ritual o sa mga sarili niyang pagsisikap ang makapagpapalinis sa kanya sa kanyang mga kasalanan. Tanging ang awa at kapangyarihan ng Diyos ang makapag-aalis ng mantsa ng kasalanan. Pero hindi pa po doon natapos. Sinabi niya, linisin mo ako ng isopo at ako ay magiging malinis. Kung dun po sa unang panalangin niya, nalinisin mo ako, makikita natin yung paghingi niya ng awa sa Panginoon, pagko-confess niya ng kasalanan, pagko-confess niya na kailangan ko ng paglilinis at hindi ko yun matatagpuan sa sarili ko, tanging sa Panginoon lang. Pero dito, sinabi niya na ako ay magiging malinis, pinapahayag niya rin yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya, paghingi niya ng awa at pananampalataya na sinasabi niya na kaya ng Diyos na linisin tong kasalanan ko. So sana ganun din tayo, no? Na kahit na gaano kalalim yung kasalanan natin, gaano kalaki yung kasalanan na nagagawa natin at nagawa natin, sana meron din tayong kumpiyansa sa tuwing tayo ay nananalangin na kaya kang linisin ng Panginoon. Kaya kanyang patawarin anumang klase yung kasalanan na iyong nagagawa. Pero alam nyo ba, itong paglilinis na sinabi dito, linisin mo ako ng isopo, ay larawan ng paglilinis na binibigay, ino-offer ni Jesucristo. Ang linisin mo ako ng isopo ay tumuturo sa dugo ni Jesucristo. Kung paano ang isopo ay ginagamit sa pagwiwisik ng dugo sa lumang tipan, ganoon din ang dugo ni Kristo ang tunay ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay kayang maglinis ng anumang kahit na anong bahid na kasalanan. Nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Nililinis niya yung ating budhi mula sa pagkakasala at hindi lang yon, ibinabalik tayo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. So kung ang dugo ni Kristo ang maglinis po sa ating lahat ng pagkakasala, tunay na tayo ay malilinis. Hindi po ito yung part lang, ito lang lilinisin ko kay Jerwin, ito lang lilinisin ko kay Alfred. Hindi lang part, hindi bahagya, kundi lahat lilinisin niya. Kahit gaano man kalalim ito, gaano man ito kadaming kasalanan, kayang-kaya niyang linisin.
tunay na tayo ay magiging malinis. Pero maganda rin yung sinabi sa Zechariah 13:1. Sabi dito, sa araw na iyon ay magkakaroon ng bukal na bubuksan para sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem upang linisin sila sa kasalanan at karumihan. Ang ganda nung sinabi na upang linisin sila sa kasalanan at karumihan. Hindi po ito tumutukoy sa isang literal na bukal ng tubig, yung alam natin na dinadaluyan ng tubig. Ito po ay simbolo ng paglilinis at kapatawaran na ibinibigay ni Kristo, na ino-offer ni Kristo. Ang bukal na ito ay bukas para sa kahit sino mang lalapit sa Kanya ng may paghingi ng tawad at pananampalataya. Bukas siya kahit kaninong makasalanan. At hindi lang to, itong bukal na ino-offer ni Jesus Christ ng Diyos ay lubusang maglilinis ng anumang kasalanan. At hindi lang yon, ito ay mabisa. Mabisa po itong paglilinis at paghuhugas na gagawin ni Jesucristo. Dahil hindi ito yung sa lumang tipan na iwiniwisik galing sa tubig na nakuha lang kung saan, o yung dugo na galing sa hayop na malinis. Ito ay galing kay Jesucristo, at pag iniwisik ito, ikaw ay mapapatawad, ikaw ay malilinis sa iyong mga kasalanan. Ang bukal na ito ay natupad kay Jesucristo. Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa mga sumasampalataya sa kanilang mga kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus sa cross ay nagbukas ng daan upang ang mga makasalanan ay mapatawad at malinis. Kung tayo ay mahugasan sa bukal na binuksan ng Diyos, tayo ay magiging mas maputi kaysa nyebe. Ibig sabihin, hindi lamang tayo pinawalang sala, tayo ay tinanggap din ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ito ang kalagayan ng mga inaring ganap. Ito yung mga kalagayan ng mga mananampalataya. Sila ay hindi lang pinawalang sala, sila ay tinanggap din bilang mga anak. Gaya ng sinabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi dito, kahit ang inyong mga kasalanan ay matingkad na pula, magiging maputi silang gaya ng isang nyebe. Mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang nagkasala ka ba? Ang tanong ay kanino ka lumalapit sa tuwing tayo ay nagkakasala? Kanino ka lalapit upang malinis? Sa sarili mo bang gawa? Sa mga pagsisikap mo? Sige, pagbutihan mo pa yung mga hindi mananampalataya na binabago yung character para isipin na ako ay tinanggap ng Panginoon. Pero hindi po ito sapat. Hindi po yun gaya ng dugo ni Kristo na kayang maglinis ng kahit na anong kasalanan. Tulad ni David, wala tayong kakayanang linisin yung ating sarili. Ngunit kay Jesucristo, may bukal na binuksan ang Diyos. Ang sino mang lalapit sa Kanya ng may tunay na pagsisisi at pananampalataya ay tunay na lilinisin, tunay na patatawarin, tunay na tatanggapin ng buong buo sa Kanyang pamilya. Kaya nga sinabi na David, di ba, linisin mo ako at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa nyebe. Sana sa ating mga mananampalataya, no, hindi lang natin to maliitin yung ginagawa dito sa unahan tuwing first Sunday of the month. Lagi nating suriin yung ating sarili kung tayo ba ay na kay Kristo, at parati tayong magpasalamat dahil tayo ay niligtas ng Diyos. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating talino, hindi sa ating mga ino-offer na katulad ng ginagawa natin dito sa mundo. Ito ay dahil kay Jesus Christ. Ito ay dahil kay Jesucristo. Pero sa mga hindi mananampalataya, patuloy pa rin pong bukas yung bukal. Pwede pa rin po kayong lumapit at malinis dito sa bukal na ino-offer ng Diyos sa atin na si Jesu Kristo. Tayo po ay manalangin.